isang sikat na YouTuber na may mahigit sa 10 milyong subscribers ay naglabas ng video clip na kung saan nagsasabi ito sa buong mundo na siya'y inabuso sa buong panahon ng kanyang karera. Dito lalabas ang kanyang madilim na nakaraan na matagal na pala niyang tinatago. At ano kaya ang kinalaman ng ibang YouTubers na ito sa kanyang paglantad? Tara, alamin natin ang kwento ni Park Joo-won o kilala bilang si Choo-young. Siya si Choo-young na ang totoong pangalan ay Park Joo-won. Siya'y pinanganak noong April 25, 1997. Ito ay sa Seoul, South Korea. Kilala bilang mukbanger or mukbang YouTuber na mayroong mahigit sa 10 milyong subscribers. Halos lahat ng kanyang mga video ay umaabot sa milyon-milyong views. Nagsimula siyang mag-YouTube 4 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang konsepto ay kilala sa pagkain ng napakaraming pagkain sa isang upuan lamang. Literal siyang kumakain ng sapat sa 20 na katao. Bukod pa rito, mahal na mga tao ang kanyang inosente, malaanghel at mahinahong personalidad. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang pagdadala sa sarili at maging ang tingin ng kanyang mga magulang sa kanya ay nagpapakita na parang itong isang bata kaysa sa kanyang totoong edad. Ang mga taong nakilala siya ng personal ay nagsasabing mayroon siyang malaanghel na aura. Bago ang kasalukuyang kontrobersya, ay nabalita rin nitong 2024 si Choo-young dahil sa isang video nito na may isang guest, na kung saan ang guest na ito ay ginagaya ang accent ng mga Pinoy, na kung saan nakakuha ng mga negatibong reaksyon ng mga Pilipino dahil na rin sa joke na kanyang ginagawa. Kalaunan nagsorry naman si Choo-young at tinanggal ang video. Muli nagkaroon ng kontrobersya ang video ni Choo-young, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ka magagalit sa kanya. Itong July 10, nag-upload si Choo-young ng video, ngunit hindi isang mukbang video. Nag-upload siya ng isang confession video kung saan ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan sa nakaraang 4 hanggang 5 taon. May mga kumakalat na chismis tungkol daw sa kanya sa loob ng Korean YouTuber community, kaya't nagpasya siyang lumabas. Sa nakakagulat na confession video, nagsimula siya sa pagsasabing siya ay may karelasyon sa loob ng 5 taon o higit pa. Ang taong ito pala ay ang CEO ng kanyang sariling YouTube company. Nasa relasyon na sila bago pa man magsimula ang kanyang YouTube company at nagpasya silang itayo ito ng magkasama. Ito ang naging CEO habang siya ay lumalago sa YouTube. Sabi ni Choo-young na noong una niyang nakilala ang kanyang dating kasintahan, napakabuti nito sa kanya at tinatrato siya ng maayos. Ngunit paglipas ng panahon, ipinakita nito ang tunay niyang pagkatao. Binanggit niya na nagsimula ito noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang at naging sobrang marahas na nito sa kanya. Sa uli, sinabi niya na pagkatapos niya makita ang tunay na pagkatao ng lalaki at maranasan ang pisikal na pananakit, gusto na niyang tapusin ang relasyon at nakiusap siya na wakasan na ito. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabi nito na may mga masiselang video siya ni Choo-young at ipapakalat ito online, pati na rin sa kanyang mga kaibigan at pamilya kung hindi sila magpapatuloy sa relasyon. Dahil sa banta na ito, sinabi rin ni Choo-young na pinilit siyang magtrabaho sa nightlife entertainment. Hindi siya nagbigay ng detalye kung ano mismo ang kanyang ginagawa. Ngunit parang naging bartender or call girl siya, katulad ng mga nagtatrabaho sa Korean karaoke at mga bar, yung saan nagsasali ng inumin para sa mga lalaki. Sa Korea, may masamang reputasyon ang ganitong klase ng trabaho at mga babaeng nagtatrabaho sa nightlife. Kaya sinabi niyang
Ginawa niya lang ito sa napakaikling panahon lamang. Natakot si Chu Yang na kung malalaman ng mga tao ang kanyang nakaraan sa pagtatrabaho sa nightlife, masisira ang kanyang inosenteng imahe bilang isang YouTuber. Hindi niya ginusto ang trabahong ito, napilitan siyang gawin ito dahil sa tinatakot siya ng kanyang kasintahan na kailangan niya kumita ng malaking pera. Ayon kay Chu Yang, lahat ng perang kinita niya mula sa nightlife ay hindi niya napakinabangan dahil sa kinukuha lahat ito ng kanyang kasintahan na parang ito pa ang nag-uudyok sa kanya. Sinabi rin niya na talagang ayaw niyang magtrabaho sa nightlife kaya nakiusap siya sa kanyang kasintahan na gusto na niyang tumigil. Pero sinabi nito, paano kakikita ng pera para sa atin? Kailangan mong bumawi sa perang dinadala mo sa akin. Dahil dito, nagdesisyon siyang magsimula ng live broadcasting. At nagsimula itong gumawa ng mukbang videos para kumita ng pera. Malinaw na si Chu Yang ay nasa ilalim ng matinding gaslighting at manipulasyon ng kanyang dating kasintahan. Kapag tinatanong ng mga tao kung bakit hindi siya umalis sa relasyon ito ang kanyang dahilan. Sabi ni Chu Yang na ang lalaki ay may mga maselang larawan at video niya at tinatakot din ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kanilang pagkagulat, ang mga mukbang videos at live broadcasting ni Chu Yang ay sobrang nagtagumpay. Dumami ang kanyang mga taga-subaybay na umabot na ngayon sa milyon-milyon at kumikita na ng malaking halaga ng pera. Ngunit sa loob ng 4 na taon na siya ay nagla-live broadcast at gumagawa ng mga kamanghamanghang mga YouTube videos para sa kanyang mga taga-subaybay, siya ay araw-araw na sinasaktan ng pisikal. Minsan pa nga ay 2 beses sa isang araw. Sa pagtingin muli sa kanyang mga lumang videos, makikita ang mga marka at mga benda sa kanyang katawan na ayon sa kanya ay ebidensya ng pisikal na pananakit. Gayunpaman, sinabi ni Chu Yang na wala siyang natanggap ni 1 sentimo dahil kinukuha lahat ng kanyang dating kasintahan. Nagdesisyon silang magtatag ng isang company para sa kanyang YouTube channel at ang kanyang kasintahan ay naging CEO nga ng kanyang sariling kumpanya. Karaniwan ito sa South Korea kung saan ang malalaking YouTubers o kahit ang mga mid-size YouTubers ay may sariling mga tauhan. Mayroon siyang mga tauhan na nagmamanage ng kanyang account kaya ang channel ay isang malaking operasyon. Marami siyang staff members at sinasabi niya na kahit sa harap ng mga ito, siya ay sinasaktan ng pisikal at pinapakita ang kalupitan sa kanila. Matapos makita ng mga staff ang nangyayari sa loob ng ilang taon, tinulungan nila si Chu Yang na i-report ang kanyang kasintahan sa pulisya para sa iba't ibang krimen. Nang magsimulang magsiyasat ang pulisya, may mga lumalabas na chismis tungkol sa kanyang nakaraan at mga pinagdaanan. Ilang YouTubers ang nakakaalam nito at nagsimulang kumalat ang balita. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang kaso, ang kanyang dating kasintahan ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Dahil dito, ang kaso ay isinara dahil sa wala na ang suspect. Dito nagsimula ang mas malaking gulo dahil nakisama na ang ibang mga Korean YouTubers. Ilang buwan o 1 taon ang nakalipas, ilang YouTubers ang nakaalam tungkol sa kanyang nakaraan at ang pagkakaroon ng kanyang masisenang video. Isa sa mga ito si John Guk-jin. Ito ay nagsabi sa kanyang YouTube channel na noong November 2020 nakatanggap siya ng tip tungkol sa pribadong buhay ni Chu Yang at nakita niyang mapagkakatiwalaan ito matapos niyang kumpirmahin. Bagamat hindi siya gumawa ng content noon dahil sa kawalan ng direktang ebidensya, naalala niya na ang tip na iyon 2 to 3 years ang nakaraan. Noong 2023, tinawagan niya si Gu Jiok at nagsambuatan silang manakot kay Chu Yang. Sinabi ni John, noong February 27, 2023, nakatanggap ako ng 3 million won o $2,300 mula kay Gu Jiok bilang hush money. Ito ang una at huling perang natanggap ko
na may masamang intensyon sa aking panahon sa pag-YouTube. Nilinaw niya na ang insidenteng ito ay nangyari nang hindi niya alam na si Chu Yang ay nasa isang matagal nang abusadong relasyon. Ngayon nalaman na ang lahat na mga pagkakasalang iyon ay ginawa ng dating pinuno ng agency ni Chu Yang. Pero noong panahong iyon, hindi ko to alam. Akala ko si Chu Yang at ang dating pinuno ng agency ay sabay na niloloko ang mga manonood at tinatakpan ang kanilang nakaraan. Dagdag pa ni John na siya ang nag-coordinate ng mga meeting sa pagitan ni Gu Jiyok at ng agency ni Chu Yang. Ngunit umatras siya nang sabihin ni Gu Jiyok na siya na ang bahala. Ito'y nagresulta sa walang direktang pakikipag-ugnayan kay Chu Yang. Sabi nito, narinig ko na si Chu Yang ay nasaktan ng kanyang dating kasintahan. Ang inisip ko lang ay ang pinansyal at hindi ko naisip na siya ay tunay na biktima. Ako ay taus-pusong humihingi ng paumanhin kay Chu Yang. Noong July 10, siniwalat nga ni Chu Yang ang lahat. At sa parehong araw na iyon, inilabas ng YouTube channel ng Garosero Institute o Gaseon ang audio recording na nagsasabing ang ilang YouTubers, kabilang si Gu Jiyok, ay nagtangkang manakot kay Chu Yang para sa pera. Bukod dito, inihayag ng legal team ni Chu Yang na magsasampa sila ng reklamo sa piskalya laban sa 4 na YouTuber, kabilang na si Gu Jiyok dahil sa pananakot gamit ang mga nakaraang issue ni Chu Yang. Ayon sa legal na kinatawan ni Chu Yang, kung palalampasin ang kasong ito, magkakaroon pa ng mas maraming biktima tulad ni Chu Yang. Ang mga sangkot sa kasong ito ng pangingikil ay nagpapakalat ng mga walang basehang chismis tungkol kay Chu Yang sa kanyang mga kasama at sa kanyang pamilya. Habang lumalaki ang kontrobersya, sinuspinde ng YouTube ang mga channels nila Karakula, Jok Gujin at Gu Jiyok. Kilala ang mga YouTubers na ito sa paggawa ng mga video na puro negatibo at paninira lamang sa halip na tumulong sa mga biktima. Sa South Korea, sinasabi nila na madalas kapag ang imahe mo ay bumagsak dahil sa isang iskandalo, parang tapos ka na rin sa industriya. Hindi ka na makakabalik dahil ang negatibong nakaraan ay palaging mananatili sa iyo. Dahil sa kanyang masayang energy, marami ang nagulat. Paano kaya niya nagagawa ng umiti at magmukhang angelic sa harap ng kamera habang may pinagdadaanan? Kumakain na maraming pagkain at nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang mga subscribers. Samantalang sa likod ng kamera ay dumadaan siya sa isang napakadilim na karanasan. Ikaw, anong masasabi mo sa kaso ni Chu Yang? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!